Okay, everybody. Okay, so let's start now. Good afternoon once again, guys, sa inyo. Ayan. For this meeting, we are about to discuss domain ownership, domain registration, and at the same time, web hosting, storage, subscription. Okay, so before that, we start for that formal topic. Let me share you this following screen yan para meron kayong pagkuhanan ng motivation. Okay? Okay, yeah. Now that you know that the idea of creating web pages, and now you will be taught on how to have a real website, a website that is being published in the internet. Okay, so let me show you some websites that has been made through the HTML language. We have here a website that is under the domain name moonestates.com. Okay, so for this website, it is the owner of this website claimed to own the land of the moon. Medyo nakakatawa. And I do not know if this is a prank, but yan. As per the author, if you visit demonestates.com, I hope na existing pa rin yan kasi medyo matagal na yan. Yan. Nagbebenta siya ng land sa moon. So, diba? So, very clever idea, pero you can create something unique website just like that. Another one, this one, the marryyourpet.com, and this is true. In other country, a person can marry a pig, marry a horse, a dog, or etc. Yung alaga mismo, diba? Pinapakasalan na asawa. So you can read some stories about these stories dito sa website na marryyourpet.com. Okay? Another one, the ladies undergarment, yung mga pang-loob. Ayan, yung nighties, yung do not know kung anong mga tawag dyan. Yung nakikita nyo sa picture natin. Diba? So we have here trumplamps.com. So pwedeng recyclable material pagka hindi na nagagamit, diba, papalitan na ay, so ginawang pinaka-tawag dyan, lampshade. Diba? And another thing, itong si ecras.com. This ecras.com, I have visited that this last mid-year when I handled again this web development. But unfortunately, hindi na yata siya existing or baka nag-transfer na ng ibang website name. Ang ecras.com, it is where a website na makapagbigay ng temporary marriage certificate. So if you are with your loved one, yung labi-dabi mo, yung jowa mo, both of you just visit ecras.com tapos parang magpapakasal kayo dyan. You can annul it anytime you want. Banggit yan. Pero kung lang yan kunwari lang. So ang pinaka-legal pa rin yung process ng PSA, NSO sa ating civil registrar. Okay? Another one, this one, I do not know if you visit this one, especially those teenagers. Diba? Kami ni Raymundo, kami teenager, so pass na kami dito. Pero the rest of you, you can use this one. Diba, crush nyo si ganito. Diba? Yung full name lang, tapos ilagay nyo dyan, left and right. I-compare niya, tapos i-calculate niya, may algorithm niya na ginagamit JavaScript, I don't know kung anong algorithm, to compute the matching of letters. If you can remember the game, which is a piece of paper na hinati-hati, meron siyang mga letter na FLAMES. Diba? You remember that during our high school days? Yung tinatawag na flames, tapos ginaganon-ganon.
bibilang-bilangin 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Tapos parang ganyan rin yung concept ng lovecalculator.com. Another one, this one, deathclock.com. Yan. Let's say for example, si President, ayan, si Mary Joyce, Mundo, and I, ayan. Pwede niyong bisitahin yung deathclock.com to check what is the exact date kung kailan ka mamamatay. Yan. Medyo nakakatakot pero magandang tingnan yan. Kung kunwari lang. Pero meron siyang kumbaga basis. Kung ikaw ay smoker, ikaw ay alcoholic, etc. Yan. So kapag sinagutan mo yung survey niya, babanggitin niya kung ano yung date kung kailan ka mamamatay. Tapos in yung seconds, babanggitin niya rin kung ilang segundo. Yan, lahat kumpleto. Tapos meron pa siyang background, yung tick-tock, tick-tock. Okay, so another ito naman yung crimeandcruise.com about crime investigation. So if you want to have an idea, o kaya yung mga pinsan ninyo na nag-criminology, pwede ito. Malaking tulong sa kanila itong website na ito. Another, ito, hindi na kayo nakakabisita sa library natin. Wala naman tayong online public access catalog para makita yung laman ng mga libro sa ating campus library. Or, dahil nga sa merong Google na meron ng internet, baka never pa kayong pumasok sa library. Wala pa kayong library card. Diba? Fourth year na kayo. So ngayon, meron naman tayong tinatawag na books.google.com. So merong online copy ng mga libro, yan, pwede nyo maging basis para sa inyong mga researches, okay, sa mga assignment, etc. Yan. You just visit books.google.com. We have here also sparklebox.co.uk. I do not know if this is still existing na pwede natin. Mga printable materials para maturuan yung mga anak, mga pamangkin, ayan, sa mga counting, coloring, ganyan, etc. Diba? Instead of bibili ka pa dyan sa labas. Pero iba pa rin yung nabibili, di ba? Ito, download tapos print mo na lang. Okay, so lessonplanspage.com, ayan, if you are planning to be a teacher or if you want to help your cousin, mga relative ninyo na nag-teacher o teacher mismo, ayan, so mga ready-made lesson plans. bestedsites.com, besteducationsites.com. So games, activities, and fun, so, gawa lang sa mga HTML yung mga yan. PinoyChannel.tv ay wala na. Yan. Yung mga napanood na Pinoy TV, Pinoy movies ay naka-upload dyan. Pero wala na. Binisita ko na yan. So we have here also another, yung cleanpng.com. If you have a picture and you want it to be a transparent, ayan, 2x2 ninyo, i-upload nyo lang yan. We have here, ito, ginagamit ko ito. Ayan. Pinapanood pa lang sa SM Cinema natin is dapat wala pa sa internet. Pero ayan, pinapanood ko na rin. Gamit lang ang openloadmovies.ch. Ito meron. Existing yan. Diyan ko dina-download rin, pinapanood yung mga latest mga movies. Okay, so, pero hindi na ito HTML. Itong openloadmovies.ch. Na ito ay gawa na sa PHP. So, that's all for some of the websites na pwedeng maging basis ninyo. Ayan, magkaroon kayo ng idea. Ayan, magkaroon ng unique and educational websites, etc. Okay? If you have a website, pag tumagal-tagal, maraming mga visitor, you can earn. Pwede kayong kumita sa pagkakaroon ng websites sa dami ng visitor. Just like YouTube, dami ng subscriber, ng viewing hours. Diba? So, ganun yung idea. Si Facebook, kumikita siya dahil sa dami rin ng mga advertisement. Yung mga napapanood natin during our watching the video clip, mag-stop siya kasi magpapakitang advertisement. Ayun, yung advertisement pa sa gilid-gilid na nagpapa-up sa Facebook. Yun, pag clinic natin yun, ayun, doon kumikita si Facebook. Okay, so another here, let me give you some explanation about the
domain ownership. Ay, wala pala akong presentation. Yung web hosting lang. Okay, so ganito guys. Let us have a review. Okay, so what are domains? Once again, domain names are those that are unique name which are associated to a one server or one computer, or this computer is associated also to a certain business. Okay, so to and company also, to determine the unique name of a certain business or company, they register what we call the IP address. Noon yon, puro IP address. Ngayon, nahihirapan ng tao, di ba, mag-memorize ng mga IP addresses. So, kaya pumasok ang tinatawag na Internet Assigned Numbers Authority, yung sa registry, na ito ay ino-operate ng ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Okay, so ano ang inimbento nila? Yung pagkakaroon ng domain name na ina-assign nila sa registries na minamanage naman ng Internet Assigned Numbers Authority. Yung mga binabanggit ko guys, you don't need to take note of it kasi meron naman yan sa ating module. And these domain names are being handled by domain registrar. Okay, so what are these domain registrar? These are businesses that handles the reservation of domain names. As well as sila rin yung nag-a-assign ng IP addresses para dun sa domain name. So ano ang nauna? Domain name or IP addresses? Ang nauna yung IP addresses. Okay, sumunod na lang ang domain name. So inimbento ang domain name para mas maging tawag na dyan, understandable yung mga unique addresses. Yan, instead na mag-memorize tayo ng IP addresses. Okay, so yung domain name ba ay pag-aari ng tao? It's not. Okay, nirerentahan natin yun. Actually, ang talagang nagmamay-ari ng domain name ay yung registry, lahat ng domain name. Okay, pero parang tayo na mismo ang magmamay-ari kasi nga tayo yung sa ating nakapangalan but for a limited time, which is 1 year usually. Ang maximum number of years na pwedeng i-register one time ang isang domain name is 10 years. Okay, so take note of that. The example of domain name, if you owned a business, let's say for example, Raimundo Computer Enterprise. Yun. So yun yung pangalan ng iyong business. So ang pinaka appropriate domain name na i-register mo is .com. .com is represented through commercial or business entity. Yan. Kaya .com. Yung .com is para sa mga commercial or business entity. So, any name, tapos ang extension name ay .com, that would be the domain name na pwede mong i-register. Pero ngayon, since sikat kasi ang .com, siya pinakauna, pinaka-common, kahit na hindi commercial, parang sa akin, meron akong ericabuzo.com, wala naman akong di ba? Wala naman akong business na ibinebenta, store, etc. Wala naman. So, ayun, naging na, kalakaran na, yan na yung basic domain name, yung domain name extension, .com. Okay? So, si Raimundo Computer Enterprise, pwedeng RaimundoComputerEnterprise.com, compenterprise.com. So, kahit na i-abbreviate pa ninyo, pwede naman na rce.com. 3-letter lang. So, pwedeng Take note that dito sa .com is hindi ganun kahigpit. Okay? Not unlike .edu. Ang .edu, kailangan mo ng proof na talagang ikaw ay registered educational institution. .org is for organization. .net is for network or networking service. Yan.
.edu is for educational institution. .gov is ganun rin, mahigpit rin yan. Dapat ikaw ay parte ng gobyerno. Yan. Yung business mo is government recognized or government subsidized. .mil is military service. .aero, air transportation. .biz, B-I-Z, it pertains to business. Yan. Nagpakita na itong .biz kasi nga marami lang .com para mas mag-distinguish na talaga ay business. .info, ayan, is for information, ganyan. Wala naman. Okay lang, hindi siya ganun ka-strict ito. .museum, .pro, yung marami pang iba na mga domain name. Mga special domain name na ang tawag. Yun yung mga i-register. So yung mga nauna, .com, .net, .org, ay mga nasa 600 pesos. Yan. And above ang presyo. .edu is 2,500 per year. .gov is libre pero dapat may proof ka. Yan. Yun yung mga natatanda. Okay, so we have also yung tinatawag na country extension. So balikan natin yung kanina. Pwede naman na Raimundo Enterprise.ph. .ph kaagad. Yung .ph hindi siya nagpe-pertain to a certain category but instead country code kaagad. Country code na domain name extension. So pwede rin naman. So kapag .ph dapat ay Philippines.uz is Uzbekistan. .ca is Canada and etc. Okay, so ano ba ang nangyayari kapag tayo ay bumibisita ng isang website? Okay, so kapag nag-type ka ng www.hostscripter.com, i-request niya yan dun sa DNS server. Hahanapin niya kung nasaan yan through our browser. The browser first, ang gagawin niya ay ipiping niya yung server, malalaman kung anong IP address. And once na nalaman yung IP address, ipo-point niya sa server na kung saan nandoon yung IP address. Take note that IP address, public IP address, ay walang kaparehas yan sa buong mundo. Yung ating IPv4. Kaya, yan, madali lang naman yan na ma-pinpoint kung nasaan ng ating mga DNS server. Once na pinpoint nahanapan na kung nasaan yung server na yon, ayun. So yung server, magre-reply naman siya, ibibigay niya yung request na data noong Chrome browser, halimbawa. So yung browser natin ginamit, doon niya ilalabas yung index.html, index.etc. So kung ano yung protocol na ginamit natin. Kasi for example, HTTP. So you are viewing the web server of hostscripter.com. So ganun yung nangyayari sa pag-visit natin in every website through our browser. Iwanan natin yan. Let's proceed to the web hosting naman. Yan. So kanina, domain name. Domain name alone ay hindi gagana, walang mangyayaring website. Wala kang makikitang website kapag ikaw ay nag-type lang ng domain. So always yan, a website holds a domain name and a web hosting account or web hosting storage. The domain name represents only the name that is associated to the IP address of the server. Yun lang, wala iba. Pero because of the web hosting storage, which is nakasave doon sa server, yun ang kailangan ng domain name para gumana yung ating website. So a website can be accessible through the partnership of domain name and the web hosting server. Okay, so let's talk about web hosting. Makikita nyo itong screen natin guys ha. Ayan yung pinakita ko na. Domain plus web hosting equals website. A working website. Hindi natin pwedeng sabihin meron na kayong website. Nasa flash drive pa lang. Nasa computer pa lang. Dapat yan ay nasa internet na. Dapat yan ay nabibisita na ng
maraming tao sa ibang panig ng mundo. Okay. Hosting service, ayan, binanggit dito, ay napaka-expensive kapag ikaw ay magpapatayo ng sarili mong server. Bakit? Yan. Kailangan mo ng headphone. Kailangan mo ng computer na, let's say, for example, 16 gig ang RAM, ang memory. Tapos ang kanyang storage dapat ay SSD, hindi HDD. Yung operating system, hindi yung normal operating system na alam natin. Kung meron kayong system administration and maintenance na subject, dapat yung Windows Server, ganyan, Linux server operating system mismo ang gagamitin, di ba? Kasi yung mga server OS na yan, they are made na 24/7 dapat gumagana. Okay? Yun yung ginagamit natin dyan sa mga web hosting service. Yan. Dapat merong ka ring generator, dapat walang brownout. Dapat 2 o 3 ang internet connection mo. Hindi pwedeng hindi mabisita yung website ni Giovanni. Halimbawa. Ganun. Dahil sa hindi dapat. So we have remaining 10 minutes. Types of web hosting, yung self-hosting, yun yung binabanggit ko kanina. Shared hosting naman, one server pero maraming mga web hosting account na ang gumagamit. Yun yung gagawin natin sa klase natin. Dedicated hosting is isang server ay nirerentahan mo. Yun namang co-located hosting, yung server is sarili mo pero hindi ikaw ang nagmamanage. Ipinapamanage mo sa iba. So, yan yung pagkakaiba ng self, shared, dedicated, and co-located. Yung sa meaning niya, so usually ang ginagamit natin yung shared hosting kasi yun yung pinakamura. Okay? Ito, what should you look for? Ayan. Take note of this. 1 peso is for 1 megabyte. You need at least, para sa akin meron kayong 3 project, you need at least 3 gig. So, kung po-computein natin, 3 gig is 3,000 MB, you need 3,000 pesos. Yun yung pinaka-fair market value. Pero we are trying our best na dapat lahat kayo, kahit na hindi makapaglabas ng pera, makagastos, is magkaroon kayo ng sariling web hosting account. Okay, so you need to look for PHP, MySQL, yan, yung sa mga free scripts. Yan. So dapat meron ng dating naka-install na open source software, Joomla, WordPress, ayan yung mga ilan. File transfer, site statistics para malaman mo kung ilan pang natitira storage, etc. And you have an activity, mag-create kayo ng sarili ninyong domain name, email address rather. So magkaroon kayo ng halimbawa, si jeromeagustin.com. Ayan. Magkakaroon si jeromeagustin.com, create siya ng email niya, halimbawa, guapo@jeromeagustin.com. So gagana yun. Ikaw mismo ang mag-set up. Meron tayong tinatawag na email server. So, testingin natin. Para magkaroon kayo ng idea, ganun palang ginagawa ni Google, yung Gmail. Diba? Control panel, ito ang pinakamahalaga sa lahat na kailangan natin, cPanel. May mas mura, pero ito yung nasa syllabus kasi natin, cPanel. Yan rin yung sikat. Kaya hindi na masyadong mahirapan kayo sa pag-upload, etc. Hindi na kayo gagamit ng command prompt pa. Diba? Click, drag, drop, yun na lang, upload. So, cPanel. We have also here, skip natin. So, bakit raw Pinoy hosting ang kailangan? By the way, ito yung binabanggit ko sa inyo nung last time, yung sa PostScripter web services na under sa akin, yung minamanage ko. So, Pinoy hosting kasi nga, yung pagbayad is hindi ka na mahihirapan. Hindi mo na kailangan ng credit card, ganyan, diba? Ng PayPal. So, pwede naman remittance na lang. So, other example of Pinoy hosting, yan yung pinoywebhosting.net, bloghost.com, pinoyhosting.net, pinoywebsite.com, yan yung mga presyo nila. So we have also yung sa mga foreign hosting, iwanan natin yan. So what you need? Linux hosting with cPanel. So hindi Windows server yung nire-rent natin. Mas mahal yun. Yan. Tapos personal domain name. Personal, meaning
hindi pwedeng mag-register ng domain name na wala yung pangalan nyo. Take note So para lang sa subject natin, para hindi ma-invalid yung inyong mga project. So later on, you must register a domain name na meron kayong pangalan. Pwedeng apelyido nandun. Nickname, apelyido.org. Ganun. Hindi pwedeng nickname lang, tapos wala na, may invalid yun. So dapat source name mo o kaya last name mo nasa domain name. Either of it. Either of it. Okay? So yan yung isa sa guidelines ng ating midterm project. Softaculous installer, yan yung kailangan natin. 10 GB bandwidth. Don't worry, tinutulungan ko naman kayo makahanap ng web hosting server natin. Yan. So at least 5 subdomain name, 5 databases lang, hindi na 10. FTP account, isa na lang. Email account is isa lang, okay na. Yan. Dito, nilagay ko dyan 5 GB na storage is pinaka-the best na. Kasi take note, kapag ka 3 gig, yung ating estimate na magagamit niyo throughout the semester is 3 gig rin magagamit nyo, babagal yung inyong website. Diba? Dapat, yung storage niyo merong backup, diba? Para magtatakbuhan ng inyong website. Okay? Yan. Avoid scams. Use only credit card in HTTPS website kung kayo yung bibili na later on. Don't grab immediately the promos. Always investigate. 7:52. Minuto pa. Be cautious and be careful. You know, tapos tayo. Aha! Ito, meron pa naman tayong time register locals. How to register. Ito guys, may babanggitin ako sa inyo. Yung sa my domain name. Ito. In-example ko na yung Hostinger natin. Everyone, please listen for this remaining few minutes. Ayan. Ano na lang, itong hostinger.ph. Ayan, dyan kayo bibili ng domain name. Bakit? Bibili Huwag na kayong pumunta pa sa merong free, meron tayong tutorial para sa free domain name. Libre. Ayan, walang babayaran. Pero I oblige you, I encourage you na dito kayo sa hostinger.ph, bumili kayong ng .online, .xyz, di ba? 3 weeks before is lang yon, 50 pesos, di ba? Sa 50 pesos, meron kayong yan, may rewards kayo na plus 5 sa midterm exam basta bibili ng domain name. Paid domain name. Okay? So, visit hostinger.ph, mag-login kayo using the Gmail, ayan. Tapos, click nyo yung domain dito. Ayan, nasa picture. Tapos, find domain. Tapos, itatype nyo yung inyong gusto na, na domain name. jdelacruz.online. Ayan, jdelacruz.xyz. O kaya, Juan. juandelacruz.online. Bahala kayo. Dito yung mga 50 pesos lang. Doon kayo mamili. Huwag na kayong maggastos pa ng mahal. Pero if you are planning to have a permanent domain name na mas i-renew nyo pa, pwede na kayong mag.com, yung sikat na .org.net. Okay? Ayan. Tapos, pag napili na ninyo, okay na. Ayan. I-click na ninyo yung Buy Now. Buy Now button. After that, ayan, may magpapakita. Ayan. Mamimili kayo ng 1 year. Diyan, nakalagay. Tapos, complete payment. Complete payment ninyo yan. Ngayon, dito na magkakalamanan. Ipiliin ninyo yung Globe GCash kasi halos karamihan naman may GCash. So pwedeng GCash ng ibang tao ang gamitin. Makikisuyo ka na lang. Okay, so ayan. So 50 pesos, 50.50, merong 9 pesos na charge. Ayan, so 59.50 pesos. Instead of, nakalagay 804 kasi naka-promo ang Hostinger. So kung ano yung naka-promo, yun na lang register ninyo for the sake of our project requirement. And so you will be redirected to the GCash window. Yan na siya. Tapos you must have at least 100 pesos dapat ang laman ng GCash. Yan. Tapos itatype yan yung GCash number. Yung
GCash number. Usually Globe number yan. Yan. Tapos papakita na yung online GCash payment window. Just like dun sa step number 3 ay dun na, babalik na dun sa step number 3 kapag once na yan ay na-i-register na ninyo. Take note of your login credential. Ang login credential, yung dito sa tutorial natin ay yung mismong Gmail. Diba? Yung Gmail. So once na ikaw ay nakapag-register na, ayan, so meron ka na, nandito ka na sa mismong panel ng Hostinger, i-click mo lang yung My Domains. Makikita mo na yung pangalan ng domain mo. Let's say, for example, nakalagay dito, aurorawaterdistrict.org. I-click mo lang yon. Yun. Tapos, ito, merong naka-highlight dito ay naka-encircle, DNS name server. Yan yung pending muna. Wala muna kayong ganyan. So, ang name server ay ibibigay yan doon sa pagbibilhan natin ng web